Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Before we get started, I wanna say thank you for all your support to this channel, lalo na po sa mga nag-like, nag-comment at nag-subscribe. English Tagalog Translation, Useful Everyday Phrases. Number 1. Don't make the same mistakes that I made. Don't make the same mistakes that I made. Sa Tagalog, wag mong gawin ang pagkakamaling nagawa ko. Wag mong gawin ang pagkakamaling nagawa ko. Or wag mong tularan ang pagkakamaling nagawa ko. Wag mong tularan ang pagkakamaling nagawa ko. In English, don't make the same mistakes that I made. Alright, number 2. Remember guys, yung salitang want ay pinaiksing salita yan na mula sa two words na will not. Yung will not naging want, okay? So, naging one word na lang siya instead na two words, okay? So, number 2, I won't make the same mistakes that my parents made. I won't make the same mistakes that my parents made. Sa Tagalog, hindi ko gagawin or tutularan ang pagkakamaling nagawa ng aking mga magulang. Hindi ko gagawin ang pagkakamaling nagawa ng aking mga magulang or hindi ko tutularan ang pagkakamaling nagawa ng aking mga magulang. In English, I won't make the same mistakes that my parents made. Number 3, gumamit tayo dito ng tinatawag na word contraction na kung saan yung two words naging one word na lang para paiksiin yung two words. Yung you'll ay galing sa two words na you will, okay? Gamitin to in casual conversations kaya dapat alam natin tong mga word contractions na mga ganito. Okay, pag sinabing tell me the truth right now or you'll never see me again. Sa Tagalog niyan ay sabihin mo sa akin ang totoo ngayon mismo o hindi mo na ako makikita pa kahit kailan. Sabihin mo sa akin ang totoo ngayon mismo o hindi mo na ako makikita pa kahit kailan. Pwede rin na ganito. Sabihin mo sa akin ang totoo ngayon na o hindi mo na ako makikita pa kahit kailan. Sabihin mo sa akin ang totoo ngayon na o hindi mo na ako makikita pa kahit kailan. In English, tell me the truth right now or you'll never see me again. Number 4, I wish I had never met you. I wish I had never met you. Sana hindi na lang kita nakilala. Sana hindi na lang kita nakilala. In English, I wish I had never met you. Number 5, I wish I had never been born. I wish I had never been born. Sa Tagalog, sana hindi na lang ako pinanganak. Sana ay hindi na lang ako pinanganak. In English, I wish I had never been born. Number 6, I can't help you. I have no money now. I can't help you. I have no money now. Sa Tagalog, hindi kita matutulungan. Wala akong pera ngayon. Hindi kita matutulungan. Wala akong pera ngayon. Sa English, I can't help you. I have no money now. Alright, number 7, gumamit tayo dito ng word contraction na kung saan yung two words na going to naging gonna. Kaya lang yung salitang gonna ay hindi ginagamit sa mga formal situations or sa mga formal writings. Kung hindi, ginagamit lang in casual conversations. Alright, magbigay tayo ng halimbawa dito sa number 7 para lalo nating maintindihan. Halimbawa lang, pasakay na kami ng aming sasakyan ni John, pauwi na kami. Kaya lang may biglang dumating, nakakilala niya. So, nagkwentuhan pa sila. Ngayon, gustong gusto ko na talagang umuwi. Kaya lang, ang tagal-tagal niya makipag-uusap. So, pwede kong sabihin sa kanya na, John, are you gonna take long? John, are you gonna take long? Ibig sabihin nun sa Tagalog ay, John, magtatagal ka pa ba? John, magtatagal ka pa ba? Or, John, matagal ka pa ba dyan? John, matagal ka pa ba dyan? In English, John, are you gonna take long?
Itong number 8 guys ay hindi natin pwedeng sabihin ito sa ating mga professors, teachers o sa ating mga boss. Kasi guys, ito ay sign ng medyo pagiging masungit. Kaya ito, pwede natin itong sabihin to sa mga taong nakakakilala lang sa atin na kung saan pag sinabi natin to ay hindi sila magtatampo. Sa mga close natin, okay? So, pag sinabing, can't you see that I'm busy? Can't you see that I'm busy? Sa Tagalog, hindi mo ba nakikita na busy ako? Hindi mo ba nakikita na busy ako? In English, can't you see that I'm busy? Number 9, I don't care about you. I don't care about you. Sa Tagalog, wala akong pakialam sa'yo. Wala akong pakialam sa'yo. In English, I don't care about you. Number 10, your problem is none of my business. Your problem is none of my business. Sa Tagalog, wala akong pakialam sa problema mo. Wala akong pakialam sa problema mo. In English, your problem is none of my business. Moving on, gumamit tayo dito ng word contraction na kung saan yung two words na I have ay naging I've. Alright, number 11. I've been in love with you since we were kids, Jenny. I've been in love with you since we were kids, Jenny. Sa Tagalog, in love na ako sa iyo simula pa noong mga bata pa tayo, Jenny. In love na ako sa iyo simula pa noong mga bata pa tayo, Jenny. Or, mahal na kita simula pa noong mga bata pa tayo, Jenny. Mahal na kita simula pa noong mga bata pa tayo, Jenny. In English, I've been in love with you since we were kids, Jenny. Moving on, let's listen to John and Jenny's conversations. Sabi ni John kay Jenny, my boss invited me to a birthday party. I want you to go with me. My boss invited me to a birthday party. I want you to go with me. Sa Tagalog nun, ang aking boss ay inimbitahan ako sa isang birthday party. Gusto kong sumama ka sa akin. Ang aking boss ay inimbitahan ako sa isang birthday party. Gusto kong sumama ka sa akin. Sabi naman ni Jenny kay John ay ganito. Oh, I have a lot of work to do. I can't go. Oh, I have a lot of work to do. I can't go. Sa Tagalog, oh, marami akong trabahong gagawin. Hindi ako makakapunta. Oh, marami akong trabahong gagawin. Hindi ako makakapunta. 13. Hey, come on in. I'm so happy you could make it. Sa sentence na ito, gumamit tayo dito ng phrasal verb na make it. Ibig sabihin ay to be able to be present at a particular event. Ibig sabihin ay yung pagiging present mo sa isang event or isa-isang pangyayari. Halimbawa, merong occasion na birthday party o kaya may meeting, may seminar o kaya merong celebration. Tapos inimbitahan ka ng isang tao at nakarating ka. So, pwede kang gumamit dito ng salitang make it. Ibig sabihin ay nakarating ka. Okay? Nakarating or nagawa mo na makarating sa event na yon. Kaya pag sinabing, hey, come on in. I'm so happy you could make it. Sa Tagalog ay, hey, pasok ka. Masayang masaya ako na nakarating ka. Or kung marami yung inimbitahan mo at nakarating sila, so kayo ang gagamitin mo. Hey, pasok kayo. Masayang masaya ako na nakarating kayo. Okay? Sa English, hey, come on in. I'm so happy you could make it. Next, hey, come on in. I'm so glad you came. Hey, come on in. I'm so glad you came. Sa Tagalog, hey, pasok ka. Masayang masaya ako at dumating ka. Hey, pasok ka. Masayang masaya ako at dumating ka. Kung isa lang ang kausap mo, ka ang gagamitin mo. Pero kung marami, kayo naman. Okay? So, kung kayo, pwedeng ganito. Hey, pasok kayo. Masayang masaya ako at dumating kayo. Okay? Sa English, hey, come on in. I'm so glad you came. 14. How do you know me? How do you know me?
Sa Tagalog, paano mo ako nakilala? Paano mo ako nakilala? In English, how do you know me? Next, how do you know her? Pag babae yung pinag-uusapan, her ang gagamitin natin. Him, kapag yung tinutukoy mo naman dito ay lalaki, okay? How do you know her? Or, how do you know him? Sa Tagalog, paano mo siya nakilala? Paano mo siya nakilala? Next, how do you know them? How do you know them? Sa Tagalog, paano mo sila nakilala? Paano mo sila nakilala? In English, how do you know them? 15. How did you know my name? How did you know my name? Sa Tagalog, paano mo nalaman ang pangalan ko? Paano mo nalaman ang pangalan ko? In English, how did you know my name?